We're here at Angel's Pizza and we're gonna interview Sir Jeffrey. So first question po. Tell us briefly about yourself and what inspires you to become a staff or team member. Wala, dito sa store namin wala naman kasing walang team member kasi sa work naman kailangan talaga ng teamwork eh. Bali lahat dito parang team leader, ganun ba? Lahat dito team leader, lahat nakakilos ng basta walang silipan sa trabaho, yun lang. Next one, describe a time you disagreed with a senior staff member. How was this resolved? Dito kasi pag may mga problema, kinakausap kami ng mga manager namin eh. Tapos pag-uusapin na kami, ganun. Para hindi umaano yung parang problema ba, para masolusyonan agad. Yun lang. Thank you po. What are the 3 most important characteristics of people you like to work with? Katrabaho, syempre dapat tuwing papasok, look legendary. Tapos, pag may nang-promote kasi dito parang dapat yung i-share mo yung parang supportahan mo na lang ba yung mga dito. Tapos, Next question po. Has your team ever failed to reach a goal? If so, what went wrong and what did you learn from that experience? ito, tulad nito ngayong araw, may audit kami. Yung audit kasi namin, doon kasi yung ginigrade namin. Then, after nun, sasabihin naman ng audit kung saan kami bagsak, kung ano nangyari sa amin. Tapos, ayun lang, after nun, doon kami mag-general meeting, doon namin pag-uusapan ng mga team namin kung ano yung dapat namin i-improve sa trabaho. Last question. What makes a team function successful? Siyempre, number one, function success, teamwork, yun lang. Teamwork, tsaka basta mag-usap lang eh, mag-usap-usap lang mas kami, ayun lang talaga. Thank you po. We are again at Angel's Pizza and we are with Ma'am Elish. So let's start po. Tell us briefly about yourself and what inspires you to become an operations manager. By the way, I am Alicia May Flores Diaz. I'm 7 months operation manager here in Angel's Pizza. So, yung question is, inspires me to become a operation manager. Of course, na-inspire ako na matuto kung paano mag-handle ng business, kung paano mag-adapt ng new skill, tsaka makisama sa mga iba't ibang attitude ng mga staff, sa mga customers. Next question po. What skills do you use to solve business problems? Dito sa amin sa Angel's Pizza, meron kaming tinatawag na method para mag-handles ng customer complaints. Ang tawag doon is leads methods. Ang meaning ng leads method is una is listen, papakinggan muna namin yung customers, then i-emphasize, ilalagay namin yung sarili namin sa sitwasyon ni customers. Then letter A, apologize, mag-apology kami doon sa inconvenience na nagawa namin kay customer. Then D is stand for do necessary things to win back the customer. Bali, after ma-resolve nung problem ni customers, gagawa kami ng action para ma-win back namin si customer. Then S is stand by our promises. Bali, for example, nag-promise kami kay customer na hindi na siya maulit, namin siya, i-prove namin kay customer na hindi na maulit yung nangyari sa kanya na kino-concern na sa amin. Next question. How do you measure the success of a project? For me, na-measure ko yung pagiging success ng isang project or ng isang establishment kapag yung team mo is merong teamwork, good communication, then proper adjustment sa bawat isa. Next question. How do you delegate work among the team? For me, ang pagde-delegate ko, for example, sa mga task na lang, tinitimbang ko kung sino yung mas may strength doon sa isang responsibility at sino yung may weaknesses. Kung sino yung pinaka may malakas na strength doon sa bibigay ko na stock, siya yung lalagay ko para hindi na rin mag-cause ng conflict sa scheduling dan sa performance niya. Next question. How would you grow and motivate your staff? Sa experience ko, kasi ako, bago ako nag-manager, naging cashier muna ako. Bali, promoted manager kasi ako dito kay Angel's Pizza. So, ginagawa ko siyang equipment para ma-motivate yung mga staff ko na galingan lang nila sa work kasi wala namang imposible. Lahat naman tayo pwedeng mag-grow, lahat tayo pwedeng umangat. Hindi lang tayo mananatili sa ganong posisyon. Are you an easygoing manager or do you adopt a firm approach towards managing operations and people?
Yes, ano naman ako. As a manager naman, pantay lang ako. Merong mga times na, syempre, nakapag-run tayo sa staff. Pero kapag marami ng customer, marami na task na binibigay sa amin yung upper management natin, be professionalism. Next question. As an operations manager, what will you do if a member of your team is performing poorly? Sa experience ko naman, may mga staff na din kami na ganyan na yung iba gustong mag-resign, yung iba ayaw kasama dun sa station. Ginagawa ko, kinakausap ko muna siya kung ano yung possible na dahilan kung bakit gusto niya umalis dun sa station na kanalalagyan niya. Then, iintindihin ko siya. Then, after that, kapag nakuha ko na yung gusto kong sagot, kakausapin ko siya in politely, then i-motivate and encourage din ko siya na ano lang siya, parang struggle lang siya or challenge lang siya ni God para mag-improve siya. Then, pakita niya na mali yung iniisip sa kanya ng mga ibang tao. Next question. What qualities should an operations manager possess? For me, siguro yung attitude kasi bilang isang manager, iba't ibang customer talaga yung may experience natin at iba't ibang staff. Meron tayong mga customer na mumurahin kami kasi mabagal yung production. Meron tayong mga staff na hindi tayo ginagalang. Siguro yun yung pinaka-qualities, characteristic na lang din siguro ng pagiging manager. Yung pagiging, hindi soft-hearted. Kasi kung manager ka then soft-hearted ka, hindi ka rin mag-grow at hindi ka rin makikita ng mga staff mo. Hindi ka rin nila gagawing lead. Parang, hindi ka nila, tawag dito, titingnan na mataas yung position mo kung hindi mo kayang i-manage sila lahat. Next question. Describe the daily-to-day routine of operations managers. Ako, bilang operation manager, ang una kong ginagawa pag in ko is syempre, i-check ko yung restaurant kung malinis ba siya or good ambience sa mga customer natin. Kasi tayo din, minsan nakakaranas na tayo maging customer, unang tinitingnan natin yung ambience, tsaka yung lagay ng kung may mga madudumi ba o ganyan. Second is, chine-check ko yung mga product na kung okay bang lumabas. Then, OS and critical ability of products. As a manager, hindi ko pinapayagan na mawalan ako ng stock na may hindi kami mai-serve sa customer. Which extreme challenge did you come across during your last role and how did you solve it? Siguro yung pinaka-extreme na challenge ko yung bumaksak ako sa audit. Kasi as a manager, parang napakalaking doubts noon kung bakit tayo bumabagsak sa audit na parang hindi ba enough yung effort natin sa pag-continuous ng walkthrough sa store, pag-briefing sa mga staff. Ayun yung pinaka-challenge sa akin kung paano ko may improve din yung sarili ko regarding to pass the audits. Thank you po.